Paschal Triduum 2026. 3 days of passing over of Jesus. 3 araw na pinagdaanan ni Jesus. Kahapon, yesterday, we celebrated the celebration of the Lord's Supper. Kasama natin si Father Perdy Bahaw, SBD. Ngayon, Good Friday, we are venerating Jesus hanging on the cross, who died on the cross. At bukas ng gabi, we will celebrate the Easter Vigil. So we focus today, Good Friday 2026. Venerating Jesus hanging on the cross. And we say in Tagalog, pagpugay kay Jesus na nakapako, namatay sa krus. Pag nilay-nilayan natin, tuwing Biyernes Santo, ang pagkamatay ni Jesus sa krus. Ang pagkamatay ni Jesus sa krus, ang panulukang bato, sa wikang Ingles, the cornerstone ng pananampalatayang Kristiyano na kumakatawan sa pinakadakilang katibayan ng pag-ibig at katarungan ng Diyos. Ang cross at ang pagkamatay ni Jesus sa cross, katibayan ng pag-ibig at makikita rin ang katarungan ng Diyos. Narito ang 3 sa pinakamahalagang kaganapan na dulot nito. Isa-isahin natin, himay-himayin natin. Una, ano ang nangyari nung si Jesus ay namatay sa krus? Naghirap, namatay sa krus. Ito ang muling pagbubuklod ng Diyos at ng tao. Ito ang magandang nangyari sa pamagitan ng kanyang sakripisyo. Ang sakripisyo ni Jesus, binayaran niya ang utang na kasalanan ng sangkatauhan at inalis ang hadlang na naghihiwalay sa tao sa Diyos. Ano yaon? Binayaran ni Jesus, pakisabi sa katabi, ang iyong utang. Grabe! Hindi mo man sinabi, ginawa niya. At ito ang utang ng sangkatauhan. Ang tawag natin dito, ito ang pagpapatawad ni Jesus sa ating mga nagawang kasalanan. Ang gawang ito ay nagbibigay sa bawat tao ng pagkakataon para sa isang naibalik na ugnayan sa may likha at ng kaloob na buhay na walang hanggan. Alam natin ang ating karanasan, masakit ang maputol ang ating ugnayan sa Diyos. Subalit sa pagkamatay ni Jesus sa krus, ito ang daan upang maiugnay muli ang ating relasyon sa Kanya. Pangalawa, ang pagkamatay ni Jesus sa krus ay tagumpay laban sa kamatayan at kasamaan. Ang krus ay hindi isang pagkatalo, kundi isang mapagpasyang tagumpay na gumasgas sa kapangyarihan ng kasalanan at sa takot ng kamatayan sa buong mundo.
Ano uli? Ang pagkamatay ni Jesus sa krus ay hindi isang pagkatalo, bagkus ito ay isang mapagpasyang tagumpay. Talagang nagpasya na ialay ang sarili at ito ang nagbigay tagumpay sa sangkatauhan. Nagsisilbi itong tiyak na patunay na ang liwanag at buhay ng Diyos ay mas matatag kaysa anumang kadiliman o makamundong pagdurusa. Alam natin ngayon ang nangyayari sa ating mundo, ang hidwaan na nangyayari. Israel magkasamang US laban sa Iran. Ang pagganti ng Iran hindi lamang sa Israel at sa US, kasama ang kamaratig bansa kagaya ng UAE, nandoon kasama ang Dubai, Abu Dhabi, kasama ang Kuwait, Bahrain, Saudi. At tayo naman, ano ba ang mga nangyayari sa ating bansa, sa politika, o kaya sa ating mga communities? Nandito ngayon ang ating Hearts of Jesus and Mary Prayer Community. Nandito rin ang ating mga seminarista at lagi nating kasama ang awit papuri. Kaya ito'y isang paalaala. Nandito si Jesus patuloy yung nag-aalay ng kanyang sarili at buhay. At ikatlo, ang pinakadakilang halimbawa ng pag-alay ng pag-ibig. Kung mayroon tayong batayan, paano magmahal, makikita ngayon sa tuwi-tuwinang ating ginugunita ang kamatayan ni Jesus sa krus. Nagpakita si Jesus ng perpektong halimbawa ng pagkamatay sa sarili na nagpapatunay na ang tunay na kapangyarihan ay matatagpuan sa pagpapakumbaba at paglilingkod sa kapwa. Ano ang kinakailangan? Dying to oneself. Mahirap, pero ito lamang ang daan upang makamtan ang tunay na kaligtasan at kapayapaan. At kasama nito ang tinatawag nating humility, kababaang loob na siyang magdadala sa pagsisilbi sa iba. Napakaganda ng ating pinagninilay-nilayan sa tuwi-tuwinang dumarating ang Biyernes Santo. Ang sakripisyong ito ay nagbibigay inspirasyon sa mga nanampalataya na isabuhay ang mensahe ng paghahanap ng kagalakan sa alay sariling pag-ibig. Saan makikita ang tunay na kagalakan sa pagsasakripisyo at pag-aalay ng sarili upang makapaglingkod sa kapwa, kagaya ng ginawa ni Kristo. At ito ngayon ang nais kong ibahagi. Bukod sa tatlong bagay na ginawa ni Jesus sa krus, na inalay ang sarili ng doot, hindi lamang naghirap, namatay, meron pang isa. Ano kaya ang pinakamamanghang ginawa ni Jesus? Meron tayong pinakamamanghang gawa ng paglilingkod na ginawa ni Jesus. Ano yan? Kahit sa kamatayan, isinakatuparan niya ang isang dakilang misyon. Pakisabi nga sa katabi, kaya mo yun? Patay ka na? May ginawa ka pang misyon? Ito, ngayon, nangyari lamang noong unang Biyernes Santo. Kung titingnan natin ang ating Apostles' Creed, I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. Shortcutin na natin, suffered under Pontius Pilate, na siyang ating talaga lamang napakinggan. Ito, was crucified, died, and was buried. Pero, hindi masyadong binibigyan ng panahon. Ito ngayon, ang katagang, He descended into hell. Nako, pakitanong uli ang katabi, kaya mo yun? Pupunta ka rin sa impyerno?
Kaya pag nilay-nilayan natin, napakaganda na to. Even on his death, Jesus performed a sublime mission. According to our Apostles' Creed, Jesus descended into hell. Now, we have to know, what does this mean, Jesus descended into hell? Ito ngayon ang ating pagninilay-nilayan na kamangha-manghang ginawa ni Jesus. Dahil si Jesus ay ganap na tao, ang kanyang kaluluwa ay humiwalay sa kanyang katawan. Gaya na nangyayari sa atin. Kaya tingnan mo yung katabi mo, may kaluluwa ba yan? Sabi mo, buhay ka pa. Yan, may kaluluwa ka pa ngayon. Pag ikaw'y patay na, hihiwalay ang kaluluwang yan. Ang kanyang katawan, kay Jesus, ay nananatili sa libingan. Ngunit ang kanyang kaluluwang pantao, na nananatiling nakaugnay sa kanyang pagka-Diyos, ay pumasok sa kinaroroonan ng mga yumao. Ito palang ibig sabihin nung siya'y bumaba sa hell. Hindi pumunta si Jesus sa impyerno ng sumpa o tinatawag nating Gehenna upang magdusa. Pumunta siya sa kinaroroonan ng mga yumao, isang lugar o kalagayan ng pag-iral kung saan naghihintay ang lahat ng mga namatay bago pa si Jesus dumating. Kapwa mabubuti at ang masasama. Sa wikang Ingles, ito yung pinuntahan nila. Pinuntahan, di ba, na Hades, Sheol. Yan ang ginagamit. Subalit, nakasulat sa ating Apostles' Creed, He died and was buried. He descended to the dead. Ano yon? Jesus went down to the abode of the dead and looked for those who died before Jesus came. Sino yung mapwedeng yon? Adam and Eve. Abraham, in the Old Testament, mayroong isang monk na ang ganda ng kanyang reflection na pang Holy Saturday. At ito nga, kasama ngayon hanggang bukas, alam natin, namatay si Jesus, pero gumawa ng isang dakilang misyon. Pero ang sabi muli ng ating Apostles' Creed, on the third day, He rose again from the dead, He ascended into heaven. Anong ibig sabihin yon? Bringing all those who waited in the abode of the dead. Sino ngayon ang kasama? Abay, tingnan uli ang katabi. Makakapasok ba yan sa langit? Ang sabi dito, sino nung bumaba si Jesus doon sa lugar ng mga yumao, maski nung wala pa siya, yung mga mabubuti, yung mga nagsisisit, mga sa atin nga talagang nagsisi. Kaya, ang pagligtas ni Jesus, nung siya'y namatay, bumaba at kinuha yaong mga karapat-dapat din pumasok. At ito ang unang pagkakataong nabuksan ang langit. Kaya ngayon, ito ang pagbukas ng langit. Kaya muli, pinahan mo lang ang katabi, bulungan mo at sabihin mo, bukas na ang langit. Yan. Kaya mga kapatid, this is our veneration. Let's now venerate Jesus hanging on the cross and offer everything, all our sufferings, our little deaths, iugnay natin ngayon kay Jesus na nakabayubay sa krus. At nawa, sa kanyang paghihirap at kamatayan, tayong lahat nga ay tunay na makapasok sa kaharian ng langit. Amen.